buha ang sumasalamin sa ating pagkatao. Dito tayo nakikilala at dito rin nalalaman ng iba kung ano ang ating nararamdaman. Pero paano na lang kung halos matakluban na ito ng isang napakalaking bukol katulad ng nangyari sa 17 anyos na si Romar. Dito sa Barangay Ungali, sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Biliran. Usap-usapan ang binatilyong halos nagkukulong na raw sa loob ng kanilang tahanan dahil sa misteryoso nitong karamdaman. Minsan, inutusan at hindi naman siya nagtatagal doon sa labas kasi nahihiya siya. Habang nagkakaedad po siya, masyadong lumalaki na po yung bukol niya. Parang nabibigatan na po siya sa pakiramdam niya. Ang paksa ng mga kwentuhan, ang 17 anyos na si Romar o RR. Dahil sa bukol na umumbok sa kanang pisngi ni Romar, natakpan at nabulag na ng tuluyan ang kanyang kanang mata. Pati butas ng kanyang kanang tenga natakpan na rin kaya't hirap na rin siyang makarinig. Pati nga kanyang pagsasalita, apektado. Pero ang pinaka-iniinda ng binatilyo, ang bigat mismo ng bukol na umaabot na ng mahigit 2 kilo. Kaya't madalas daw siyang mangalay. Minsan umiyak ako, kumpa ako ng Diyos. Meron akong sakit na mabigat, makita makapasakit kanan. 7 taong gulang daw si Romar nung nagsimulang umumbok ang kanyang pisngi na nagsimula lang daw noon sa simpleng pamumula ng balat. Hikahos daw sa buhay ang tunay na mga magulang ni Romar, kaya't ipinaampon siya sa kanyang tiya Monica at tiyo Charlie na walang anak. Sinaawa ako sa bata. Sa iyang sitwasyon, sa pakakita ko sa iyang na-aksyon na pag dako ang iyang sa pisngi, sa panga siya nag-umpisa eh. Mabait siya at saka masunurin. Bukod sa pamangkin ko yan, inanak ko yan sa binyag. Kaya gano'n na lang kamahal sa amin yung bata na yan. Panganay sa 5 magkakapatid si Romar. Labandera ang kanyang inang si Marlita. Habang karpintero ang kanyang ama na si Romarico. Paniniwala ng kanyang mga tunay na magulang, ang paglilihiraw ng ina nito sa kakao ang dahilan kaya nagkaroon ito ng kakaibang kondisyon. Kasi marami doon sa amin yung bunga ng kakao. Siguro na piktuhan siguro yung ulo ni Arban, yung katawan niya. Kasi parang ugat-ugat yung ano niya eh. Sa ano niya, sa may tainga niya. Mabigat man ang dinadalang kapansanan, kailanman hindi raw naging pabigat sa mag-asawang Monica at Charlie si Romar. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay, magbungkal, magampaso, manilhig para matuwa ang aking ante. Gayunpaman, dahil na rin sa panunukso ng ilan niyang mga kamag-aral, sa pilitan ng pinatigil si Romar ng pag-aaral. Hanggang grade 6 lang ang natapos nito. Gusto niya mag-aral kaso ayaw ko na maganon siya na anuhin ng mga bata, tuksuhin. Ayaw ko ng ganon eh. Kasi minsan pag nagagalit ako, ganon na gani ang bata, gaganunin niyo pa. Hindi kayo naawa sa bata. Ganyan lang ako lumaban. Bagamat nagsisimula na rin daw tumibok ang puso ng binatilyo, naiilang naman daw siyang makipagkaibigan dahil sa kanyang sitwasyon. Kung mag-gusto sa akong babae, hindi na ako nilapit sa mga babae. Kaya masakit ako, baka masaktan ako. Kung sino-sinong mga doktor na raw ang kanilang kinonsulta, pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw malinaw kung ano ang tunay na karamdaman niya.
Nito lang Biyernes, iniluwas namin si Romar kasama ang kanyang tiyahin Patacloban para ipakonsulta sa isang espesyalista. Ayon kay Dr. Florentino Merin, isang pediatric surgeon, bagamat kailangan daw sumailalim ni Romar sa mas masusi pang mga eksaminasyon, sa kanyang unang assessment, posibleng meron daw lymphangioma si Romar. Mayroong mga nerves na importante masyado sa facial expression natin at saka mayroon din mga nerve na madadaanan. That's why talagang for a surgeon, must be ingat masyado dito. Isa itong lymphatic lesion na binubuo ng tumor o laman at kung minsan, tubig. Although yung growth niya is slow, but pwedeng lalaki pa yan. Pwedeng lalaki pa yan. At saka kung lalaki pa siya and then makukulang yung blood supply in a certain area, magiging necrotic pa yan, magigitim pa yan siya, mag-ulcerate. Kung makulang yung blood supply down sa area habang lumalaki. Bagamat kalimitang benign o hindi naman daw maituturing na cancerous ang ganitong kondisyon, dahil sa patuloy nitong paglaki, nawawala rin sa forma ang mukha at leeg ng tao na kalimitan nitong inaatake. 110/80. Gayunpaman, ang ganitong kaso, dapat daw maoperahan. Ito, pwede yan stage procedure, baka stage operation. No? Hindi pwedeng one operation yan. Dahil malaking halaga ang kakailanganin ng mahaba-habang gamutan kay Romar, inilapit namin ang kanyang kaso sa isang pribadong organisasyon. Sponsors na kami ngayon here and abroad. Makakasa po kayo na tututukan namin ang kondisyon ni Romar at makakatanggap siya ng tulong para sa kanyang operasyon. Samantala, malayo ang tingin ni Romar sa Isla Maripipi kung saan naroon ang kanyang ama't ina na 2 taon na niyang hindi nakikita. Hindi ko makita kung mama, tatay at mga kapatid dahil malayo ang isla, walang pamasahe. Sa araw na ito, kasama ang kanyang tiyuhin at tiyahin, binisita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Relax lang. Ito nang atong gihuwat na utunta nga maayos siya. Ano man po? Naman ari mo pa mga imo kan? Maruyag ka perang ka? Ha? Penta ko maperahan ka. Sana tanggalan ni mo din sini oh. Kung pwede mabuligan ba siya, tulungan. Kasi kawawa naman ang mukha eh. Wala naman din kami papera-pera pang ano ba, pang gastos. Kung meron sa kanya matulong, sana paamo lang yung pag-ano namin, pag-asa. Sa tulong ng mga may mabubuting kalooban, umaasa ngayon si Romar na darating ang panahon, haharapin niya ang bagong bukas na may bagong mukha ng pag-asa. Sana po matulungan niyo ako para matanggal na ang bukol
at normal ang tao at mahabang